Sa kabilang banda, kayong 5 ay pumunta sa Huam County. Nang makarating kayo dito, nakilala ninyo si Battalion Commander Huang Zhong. Ipinakilala niya kayo para makapunta kayo doon ng mabilis. Mangyaring, gusto rin ng aming merchant group na tumutulong sa inyo na mas mabilis na makagalaw. Nanlalaki ang mga mata ng lahat. Nagtanong si Bak Sean ng naguguluhan, ano ito? Tumugon siya, ito ay isang hila na karwahe para tulungan kayong mas makagalaw, at isang tagapaglingkod na pamilyar sa ruta patungong Yunnan ang sasama sa inyo. Agad na yumukod at nagbigay pugay ang taong nasa karwahe sa mga disipulo. Nagniningning ang mga mata ni Chung Mayang at bumulalas, ayan. Ang ganda ng karwahe na ito. Ang battalion commander ay talagang mabait. Maingat na nagpahayag si Big Sean, medyo sobra naman ang ginagawa ng battalion commander, hindi namin matatanggap. Casual na sinabi ni Huang Zhong, okay lang, dahil hindi namin nakumpleto ang inyong utos, kaya anuman ang maitutulong namin, tutulong. Kami, muling tinapik ni Chung Mayang ang likod ng mga kabayo at sinabi, pero may hindi alam ang battalion commander, halos walang silbi ang karwahe na ito sa amin. Mas mabilis kung gagamit kami ng aircraft para makarating doon. Agad na sumigaw ang 3 tao nang walang usapan, hoy, ano ang sinasabi mo? Bakit ayaw mong sumakay sa kotse, gusto mong tumakbo? Ipinaliwanag niya na walang naiintindihan ng lahat, iyon lang ang paraan para magsanay ng pambihirang body techniques. Kung sasakay lang kayo sa karwahe na hila ng kabayo, walang punto sa pagsasanay. Sa hinaharap, makakaharap ninyo ang maraming kalaban na may mataas na martial arts skills. Iyon lang, anuman ang sabihin ninyo, determinado ang 3 na magprotesta, sabihin ninyo ang gusto ninyo. Maaari kayong maglakad ng mag-isa, kami ay sasakay sa karwahe na hila ng kabayo. Si Lula Tuat ay nakikinig sa kanila na nagtatalo araw-araw at nababagot, kaya hindi siya sasali. Tumawa si Battalion Leader Huang Zhong at sinabi, marahil may katuturan ang sinabi ni Director Chung Mayang. Maaari rin kayong magsanay tulad niyan, ngunit para makatipid ng enerhiya at harapin ang Male Savage Beast Palace, sa tingin ko, mas mabuting sumakay kayo sa karwahe na hila ng kabayo. Medyo malayo ang daan patungo doon, kaya maraming liko. Pagdating ninyo sa Sichuan, may mga tao namin na naghihintay sa merchant branch doon. Sa oras na iyon, mapapagod na ang mga kabayo, mangyaring magpatuloy sa pagpapalit ng mga kabayo para makapunta ng mabilis sa Yunnan. Ang tuloy-tuloy na paglalakbay na iyon ay nakakatulong sa inyo na mabawasan ang maraming oras. Mabilis na ipinagdaop ni Bak Sean at ng kanyang 2 kapatid ang kanilang mga kamay bilang pasasalamat, nagpapasalamat kami sa battalion commander sa kanyang tulong. Matapos magsalita, sumakay ang 4 na tao, kasama si Lula Tuat, sa karwahe. Okay, bilasan ninyo at umalis. Tahimik na tinitigan sila ni Chung Mayang, sa huli, kinailangan niyang magkompromiso, talaga. Malamig siyang pumasok sa kotse, pero okay lang sumakay. Nang makita siyang sumang-ayon ng napakabilis, bigla silang nakaramdam ng lamig sa kanilang mga likod. Parang nakinig ang taong ito. Tumingin si Battalion Leader Huang Zhong sa kanya na pumapasok sa kotse at ngumiti at bumulalas. Talagang parang huwasek, mga kapatid na nagkakaisa sa espiritu. Umaasa akong magtatagumpay sila. Umupo si Li Bao sa upuan ng kabayo at malakas na nagpahayag, maghanda ang lahat, aalis na tayo. Mabilis na gumalaw ang karwahe. Bago isara ang pinto ng kotse, hindi nakalimutang magpaalam ni Chung Mayang, salamat, Battalion Commander, aalis na kami. Ipinagdaop niya ang kanyang mga kamay at tumango sa kanya. Matapos umalis ang kotse, mabilis siyang bumalik na may seryosong tingin. Umalis na sila, kahit na alam nilang medyo mapanganib ang pagkakataong ito, ngunit kasama si Director Chung Mayang, malamang na magtatagumpay sila. Nakadepende ang lahat sa kanya. Siyempre, ang pagharap sa Wild Male Force ng Beast Palace ay lubhang mapanganib, ngunit kung hindi ka papasok sa Tiger's Den, hindi mo mahuhuli ang Tiger's Cub. Kailangan ang pagkuha ng panganib. Nagmaneho si Li Bao ng karwahe na hila ng kabayo sa mahabang distansya, dumadaan sa makitid na daan. Nang makarating sila sa bayan, huminto sila para magpahinga at kumain, pagkatapos ay nagpatuloy sa daan. Sa loob ng kotse, nagpapatuloy ang usapan. Uncle, gaano karami ang alam mo tungkol sa Male Savage Beast Force?
Nagkwento si Big Sean, narinig ko lang ang mga chismis sa mga lansangan. Kung dadaan tayo sa Sichuan, maaari tayong pumunta sa Fantecaibang doon para humingi ng karagdagang impormasyon. Siyempre, matapos ang insidente ng labanan sa espada, malapit na kami sa gang, kaya malamang natutulungan nila kami sa pagkakataong ito. Nagpahayag si Yunjong, totoo na masyadong kaunti ang impormasyon namin tungkol sa Venom sa pagkakataong ito. Buti na lang nakakonekta kami sa talahan na yan, kung hindi, mas mapapahamak kami. Noong una, nag-imbestiga kami ng mag-isa, oo, tiyak na kukuha ito ng maraming pagsisikap. Medyo naguguluhan pa rin si Uncle Buck, alam na may malaking kapangyarihan sa impormasyon ang talahan na yan sa mundo, ngunit malamang na wala silang gaanong impormasyon tungkol sa male Barbarian Beast Palace. Tulad ng alam ninyo, pinutol ng Southern Barbarian Beast Palace ang pakikipag-ugnayan sa gitnang kapatagan. Tungkol sa martial arts, ang Southern Savage Beast Palace ay gumagamit ng mga external techniques. Halos ginagamit ang kanilang sariling wild body strength para umatake sa iba at tumulong. Siyempre, ang mga spirit beasts ay pinalaki at nagkakasundo. Narinig din ito mula sa mga elders, ngunit ngayon, nagtataka ako kung may binago sila. Nakakrus ang mga binti ni Chung Mayang sa isang tabi at sinabi, okay lang, pabayaan na natin iyan, huwag kayong mag-alala tungkol dyan. Pumunta tayo kung saan natin gusto. Kung gumagamit sila ng internal o external attacks, gumagamit ng spirit beasts o spells, pareho lang iyon. Ang mahalaga ay kung malakas sila o hindi, iyon ang kailangan nating alalahanin. Sinabi ni Joe Gould, siyempre, kung babalik tayo sa 5 palasyo, makakapantay tayo sa 9 na dakilang sekta sa gitnang kapatagan. Sa pagsasabi niyan, naiintindihan natin na hindi sapat ang kanilang lakas. Posibleng malampasan ang Hua sect, ngunit iyon ay nasa realm lamang ng posibilidad. Matagal na silang hindi nakikipag-ugnayan sa Trongwin martial arts, kaya mahirap hulaan. Sumang-ayon si Big Sean, totoo na maraming bagay ang hindi pa natin alam tungkol sa kanila, dahil napaka-misteryoso nila. Noong hindi pa sila inaatake ng Demon Religion, maaaring totoo yun, ngunit pagkatapos ng panahong iyon, maaaring nagdusa sila ng malaking pinsala at mahihirapang maibalik sa dating kalagayan. Tila bukod sa Northern Sea Ice Palace, dahil masyado silang malayo. Ang natitirang 4 na puwersa ay nagdusa rin ng labis na pagkalugi pagkatapos ng atake ng Demonic Spear noong nakaraan. Nang gustong atakihin ng Demon Sect ang gitnang kabundukan, nagplano silang atakihin ang mga sekta sa kanayunan dahil hindi sila kasing isa ng martial arts sa gitnang kabundukan. Siyempre, maaari nilang direktang atakihin ang martial arts Central Plains, ngunit natakot sila na magkaisa ang 9 na dakilang sekta at mag-counterattack, kaya kinailangan nilang umatake palabas. Ang 5 puwersa sa Thailand ay malayo sa isa't isa at halos mahirap silang magkaisa para magligtas ng isa't isa. Dahil malayo ang Northern Sea Ice Palace, mahirap para sa Demon Sect na baliwalain at hindi maapektuhan. Pagkatapos ng atake na iyon, halos mahirap para sa mga dayuhang puwersa na makabawi. Sa huli, napagpasyahan nila na hindi na muling magiging katulad ang kanilang lakas, kaya tila mas simple ito. Sana nga, dahan-daang binuksan ni Chungyang ang kanyang mga mata at nagising. Tumingin siya sa labas at sinabi, Hoy, Uncle, magpahinga tayo. Malayo na ang nilakad natin. Magpahinga para makabawi ng lakas at saka magpatuloy. Tumugon si Lo, oo, pero kung dadaan lang tayo sa daang ito, makakarating tayo sa isang nayon. Pumunta tayo doon at magpahinga bago pa mahuli ang lahat. Director, okay lang, magpahinga tayo ng kaunti at saka natin pag-isipan. Nagtaka si Bak Sean, bakit hindi tayo pumunta sa nayon na iyon at magpahinga? Sinabi niya, may kailangan tayong gawin, kaya magpahinga muna tayo dito. Bumaba ang lahat ng bus, naguguluhan ang lahat, ngunit sa huli, nagtulungan pa rin silang lumabas ng kotse. Nagtanong si Yunjong, hindi mo ba ibababa ang iyong bagahe? Nagkibit-balikat si Joe Gould, nandyan pa ang karwahe, mahaba pa ang daan patungong Yunnan, paalala niya. Kaya naisip kong ibaba na ito para hindi ko naisipin. Tinawag tayo ng batang ito para bumaba, kaya hindi ko alam kung ano ang gagawin niya, kaya kailangan din nating mag-ingat sa batang ito. Kayang gawin ng batang iyan ang kahit ano.
Pagkatapos bumaba ng bus, nagtipon si Big Sean at nagtanong, bakit mo kami tinawag para bumaba dito? Sinabi ni Chung Mayang, syempre, kailangan ninyong bumaba dito kung may gagawin kayo. Ano ang nangyayari? Bigla niyang sinabi, Uncle, bakit? Nag-isip si Uncle, noong nasa sword camp tayo, paano ko tinulungan ang lahat doon? Hindi siya makapagsalita nang marinig ang tanong na ito, tulong. Ano iyon? Noong panahong iyon, wala akong masyadong naitulong. Habang iniisip iyon, bigla niyang ipinagtapat, talagang wala akong sapat na lakas, kaya masyado kitang nahadlangan. Totoo na dahil mabilis na napabuti ni Chung Mayang ang kanyang lakas, hindi namin masabayan ang gawain at lalong humihirap. Kaya naman lalo kaming napag-iiwanan. Ito ang napagtanto ng lahat, ngunit hindi pa ito naaayos. Kinuyam niya ang kanyang kamay. Samantala, sumang-ayon din si Chung Mayang, tama iyan, sa pagsasalita nito, ang mga puwersa sa Yunnan ay mas mapanganib kaysa sa sword place. Sa pagtingin sa lakas ng lahat na ganito, ano ang gagawin nila pagpunta doon? Baka malagay sa panganib ang buhay. Nagpahayag ng pag-aalala si Big Sean, syempre, alam namin iyan, ngunit hindi maaaring lumakas ang martial arts sa maikling panahon. Tiniyak niya, oo, ang Master Uncle at ang kanyang mga kapatid ay nakainom na ng mixed element pill. Syempre, nang sinisipsip ang medicinal power nito, lalong lumakas ang lahat. Nagulat si Big Sean, lalong lumakas. Pero sa totoo lang, para masipsip ang medicinal power, kailangan ding hayaang dahan-daang may sama ang internal force nito sa katawan, saka ito lalakas. Hindi yon nangyayari ng magdamag. Kaya sa loob ng ilang araw, ang ating tunay na lakas ay mananatiling pareho tulad ng dati. Ngumiti si Chung Mayang at ikanaway ang kanyang daliri at sinabi, hindi naman talaga iyan ang kaso. 1 buwan lang ang kailangan. Binuksan niya ang kanyang mga mata at bumulalas, 1 buwan. Syempre, kinukumpirma ko, nagsisinungaling ka ba? Huwag kang mag-alala, sabihin mo ang totoo, pahayag niya. Syempre, gustong lumakas ng lahat, pero paano iyon? Ang pagpapaharmonize ng internal energy na iyon sa katawan ay tiyak na makakatulong sa atin sa proseso ng paggalaw ng enerhiya, tugon niya. Mas simple iyan, pero paano? Alam mo ang paraan, sabihin mo sa amin kaagad. Syempre, gustong lumakas ng lahat, magkompromiso ka. Okay, sa pangkalahatan, simple lang ang application, ang di ay nasa acupuncture point. Nag-aalinlangan pa rin si Big Sean, syempre, alam natin ito, sa pamamagitan ng pag-apekto sa mga acupuncture points at paglilinis sa mga ito, maaaktibo ng martial artist ang kanyang potensyal. Pagkatapos niyang magsalita, tila may natuklasan ng 4 na tao. Inihagis ni Chung Yang ang kanyang coat at tiniyak, ayan, lilinisin ko ito para masipsip ng lahat ang natitirang medicinal ingredients ng mixed element pill. Para magawa ito, kailangan lang maging matyaga ang lahat. Binasag mo ang iyong pulso sa ilang simpleng suntok, mas magiging maayos ang pakiramdam ng lahat. Para mapabuti ang kanyang martial arts skills, hindi siya dapat sisihin ng lahat. Nagniningning ang kanyang mga mata at lumitaw ang kakaibang ngiti. Samantala, sa martial arts platform, humigop ng tsaa ang sect master at sinabi, ganoon ba? Kung sinubukan natin ang aming makakaya, kailangan nating tiisin ito. Kung alam nating walang ganoon sa loob ng Sword Seed, hindi natin kailangang magsikap ng husto. Talagang hindi ito kasalanan mo. Oo, pasensya na. Hindi kailangang maging ganyan, hindi kailangang pilitin ang mga bagay, ang kasakiman ay haantong sa sakuna. Kung hindi sa atin, hayaan na natin, buti na lang nakatakas tayo ng ligtas sa pagkakataong ito. Ngunit ang katotohanan na kailangang isugal ng mga disipulo ang kanilang buhay ay nagdulot din sa atin ng pagkakasala. Nakinig si H-Tan ngunit nanatiling tahimik, ibinaba ng martial arts master ang kanyang tasa ng tsaa at nagpatuloy, hindi inaasahan na gagawin ng medicinal elixir ang ganoong bagay. Dahil gusto niyang linlangin ang kanyang mga juniors, wala tayong magagawa, ang kawalan ay nagiging kawalan, walang natitira kundi wala. Ngunit may narinig akong bagay na nagpaisip sa akin. Nakaharap mo na ba ang batang si Chung Yang? Hindi ako nakasagot. Oo. Kung gayon, tiyak na isa siyang henyo.